Ang kwento pong ito at ang mga naganap na pangyayari ay karanasan ng ating sender na hindi na natin papangalanan. Karanasan niyo ito at ng kanyang ina. Palaisipan pa rin. Hanggang ngayon, tara't ating pakinggan ang nakakakilabot na karanasan. Taong 1987, Sampaloc, Manila. Nangyari ang kwentong ito nung nakatira pa kami sa isang bahay sa Sampaloc, Manila. May isang kwarto sa dati naming bahay na ayaw daanan ng mga katulong. Ito ang kwarto ni Kuya. Para makarating ka sa laundry room, kailangan mong daanan ang kwarto ng Kuya. Nangyari ang katatakutan. Ilang buwan pagkatapos mawala ni Kuya sa amin. Nagpakamatay siya. Ilang araw bago mag-celebrate ng ika-20 niyang kaarawan. Si Kuya ay tipong introvert. Hindi ito mahilig gumimik. Actually, wala akong tatandaan na dinala nito na barkada sa aming bahay. Ang kinahihiligan lamang nito ay ang pagbabasa ng mga wirtong libro. Kagaya ng libro ng mga mangkukulam. At may mga gamit rin siya para sa mangkukulam. Katulad ng mga herpal, mga langis, at mga itim na kandila. Isang araw, umuwi raw ng maaga si Kuya. Tuloy-tuloy raw sa kwarto niya at hindi na kumain ng tanghalian. Akala ni Mami ay pagod lamang ito at nakatulog. Pero mag-aalas 8 na ng gabi. Hindi pa rin ito lumalabas ng kanyang kwarto. Kaya inutusan ni Mami ang katulong para katukin si Kuya. Bumalik ang katulong at nakalak daw ang pinto ni Kuya. Nag-aalala lang si Mami. Nasa sala ako noon at nanonood ng TV. Tinawag niya ako at agad naman ako pumunta. Kinakabahan na ako. Kitang-kita sa mukha ni Mami ang nerbiyos. Pati boses ng katulong ay yung tipong parang iiyak na rin. Pinuntahan namin ang kwarto ni Kuya at kinato ko siya. Pinihit ko ng ilang beses ang doorknob pero nakalak ito. Tinawag namin ang pangalan niya pero wala sumasagot. Nilakasan ko ang katok pero wala pa rin. Idinikit ko ang tenga ko sa may pinto at narinig ko na tumutugtog ang kanyang komponen. Sinabi ko kay Mami na kailangan ng pwersahin ng pinto. Bumalik ako at dala ko ang screwdriver at tinungkap ko ang doorknob. Pagbukas namin ng pintuan, doon namin nakita si Kuya. Ibinikti niya ang sarili niya sa bakal na bintana gamit ang kanyang sintron. Ginawa naming buteka ang kwarto ni Kuya pagkatapos itong ilibing. Nakapagpalit na kami ng katulong. Pero hindi pa rin maiwasan ni Mami na bigla na lamang matulala at humagulgol ng walang kaabog-abog. Isang araw, papunta ang bagong katulong sa may laundry room. Dala ang basket na lagayan ng mga labahing. May narinig daw siyang kumalabog sa may kwarto ni Kuya. Kinilabutan raw siya. Pero inisip na lamang daw niya na pusa lamang yun. Kaya dumiretso na siya sa may laundry room at ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Nang mag-aaw na raw siya ng mga damit mula sa washing machine,
May nakita raw siyang anino na dumaan sa may tapat ng pintuan ng kwarto ni Kuya. Kakabog-kabog ang dibdib nang sumilip siya sa labas. Pero syempre, walang tao. Dahil nasa school ako noon. At si Mami naman ay natutulog sa may sala. Hindi pa alam noon ng bagong katulong ang nangyari sa kwarto ni Kuya. Kaya nung magising si Mami, ay ikinuwento niya rito ang experience niya. Takot na takot daw siya nang sabihin ni Mami sa kanya na nagpakamatay pala si Kuya sa kwarto. Hindi pa raw natatapos ang pagpaparamdam sa kwarto ni Kuya. Nasanay na ako sa mga kwento ng mga katulong kapag uuwi ako galing school. Minsan raw, bigla-bigla na lamang daw na gumagana ang motor ng washing machine kahit wala namang gumagamit ito. Minsan pa nga raw ay may naririnig sila na may sumusutsot. At minsan naman, may mga mawawalang gamit. Hanap kami ng hanap. Halos baliktarin na namin ang buong bahay. Pero hindi namin yun makita. Tapos, bigla na lang makikita ron sa may laundry room. Sa may laundry room. Kapag maglalakad ka sa tapat ng kwarto ni Kuya, paninindigan ka talaga ng balahibo. Medyo malamig ang lugar at may hihina pa ang mga ilaw. Bumbilya lang kasi ang ginagamit na ilaw sa may laundry room at madalas lagi pa itong pundi. Sabi ng katulong, may mga pagkakataon daw na ang mga ilaw doon ay kumukurap-kurap. At kapag daw nangyayari ang ganon, ay talagang iniiwan daw niya ang kanyang labahin. At kakaripas ito ng takbo papuntang sala. Hindi nagtagal ay nagpasya ang katulong namin na bumalik na lamang sa kanilang probinsya. At nakahanap rin kami kaagad ng bago. Kapalit ito. Ipinalinis kaagad ni Mami ang kwarto ni Kuya. Ilang sandali lang ay lumapit kay Mami ang bagong katulong. Putlang-putla ito. May kumakalapit daw sa kanya habang naglilinis siya sa loob ng kwarto. Pero wala naman tao. Bukas yata ang third eye ng bagong katulong. Kasi isang gabi nang papunta siya sa may laundry room para plantsahin ang mga natuyong damit. Pinuntahan raw niya ang kwarto ni Kuya. Hindi raw niya maintindihan pero parang may tumatawag daw sa kanya. May nagsasabi raw sa kanya na pumasok siya sa loob at pagpasok raw niya sa loob, may nakita raw siyang parang anino ng lalaki sa may tapat ng bintana. At bigla daw itong gumalaw nang mapansin niya. Para daw itong umalis. Lumipas ang ilang araw at nag-decide na si Mami na ipa-blessing namin ang kwarto ni Kuya. At may nakapagsabi rin sa amin na sunugin daw lahat ang mga natitirang gamit ni Kuya. At baka malakas pa raw ang kapit ni Kuya sa mga gamit niya. Lalo na sa mga gamit niya na ginagamit para sa pambabarang. Naka-plastic pa ito at nakatago sa ilalim ng aparador niya. Isinama namin ito sa mga susunugin namin. Ibinenta na namin ang bahay at lumipat na kami sa may Pasig. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit nagawa iyon ni Kuya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan na kung bakit nagawa iyon ni Kuya. Parang unfair kasi. Hindi niya sinabi sa amin ni Mami kung ano ba ang nasa loob niya. At itinago lamang niya at sinulo ang problema
Hanggang dito na lamang po, Kaklat. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento at sa iyong mga tagapakinig. Ay nagustuhan niyo ang aking naibahaging karanasan patungkol sa kwarto ni Kuya. Okay. Maraming salamat pong muli sa lahat ng mga nakinig. Huwag po sana ninyong kakalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bago nating kwentong kababalagan na i-upload mula sa pahina na ito. At mag-iwan na rin kayo ng comment kung nasaan man kayong lugar para malaman ko kung hanggang saan nakakaabot ang aking kwento. Marami pong salamat. Hanggang sa muli, mga kaklat.